kita ug walay lain pa. Dali na, Destrong Motors na kita. Ganunay na gina, dili lang walay lain bagay. Ang inyong pagsali abog yung ipakadagan. Destrong Motors Incorporated. Dali na. Ako si Leslie Sariaga Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka plain housewife, nakagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immunity Plus labi nagting panahon sa ting-uwan or dili lang panahon sa ting-uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sad siya. Na siya loya, labi na ang loya makatabang gyud sa lawas, makatabang gyud sa imong panglawas labi nga lakay bation ng sakit. Immunity Plus, wellness every day. Immunity Plus, plus, drink it up for strong immunity. Immunity Plus, plus, sa umaga, hapon at Immunity Plus, plus, you know it's perfect for you and me. Immunity Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Nagsibya sudna sa 60 ka tuig. Kini ang istasyon DYRD. DYRD 60 years na sa pagserbisyo sa mga Boholano sa buong mundo. Happy 60th anniversary DYRD. Ito po si Jesus Cordero. 60 ka tuig nga nag-alagad sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD, ang radyo sa katawhan. Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan, alas 12:10. Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Higala, kumusta? Maing udto gini si Allen Doidora maghatod sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa udtong tutok. Karong adlaw nga Martes, pitsa 21 sa Mayo 2024. Uban sa itong reporters nga maghatod sa ilang nahipos nga balita karong mga orasa sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Kahis ug karon sa uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong balita din sa itong dapit babaeng sakop sa rebelding NPA. Nagatubang og kasong murder, gisilbihan gini og warrant of arrest. Balita sa kauluhan, 8 ka adlaw nga masusog, gisuwayag baligya sa iyang ginahan. Kantidad og 90,000 pesos. Balita sa gawas sa nasod, nagbangutan ang nasod Iran sa kamatayon sa ilang presidente nga nadisgrasya sakay sa helicopter. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye man sa pipila ka pahinumdom. Alas 12 og karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit gisilbihan og arrest warrant ang usa ka babae kinsa sakop sa
Communist Terrorist Group kon CTG o mas nailhang New People's Army kon NPA kisa nagutubang og kasong murder ang mga kapulisan sa Bohol Provincial Intelligence Unit. Maingon man ang kapulisan dito sa Negros Occidental nagpahigayon sa pagsilbi og warrant of arrest batok sa akusado nga gipailang usa ka Nona Espinosa alias ka Eva o alias ka July kinsa gitumbok nga Deputy Secretary sa Communist Terrorist Group dinhi sa Kabisayan. Ang maong pag-implementar sa arrest warrant sulod na mismo sa karsel dito sa Carmen District Jail samtang kining maong akusado usa naman ka binilanggo sa pagkakaron. Ang maong arrest warrant gi-issue ni Presiding Judge George Espinal sa RTC Branch 7 o Branch 51 sa lungsod sa Carmen. Walay piyansa nga girekomenda ang korte batok sa akusado samtang kini ditinar na usab dito sa BGMP Gihulngan District Jail sa poblasyon Gihulngan City, Negros Oriental. Sa pagkakaron gihikay na usab ang dugang pang mga proseso sa kaso batok sa maong akusado. Alas 12:15 sa laing bahin sa tong mga balita. Usa ka tigpahiyot og ilegal nga droga ang nasikop sa kapulisan. Sa dugang detalye sa mga balita gikan sa galungsuran si The Barker Cell Remolador sa iyong report. Dito sa lungsod sa Calapi, nadaan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Calapi, inamagan sa PDL 7 Hall. Ang gidudahan nga tigpahiyot sa ginadili nga droga atol sa Saka Bypass Operation dito sa Purok Ono sa Barangay San Isidro, lungsod sa Calapi, itabo Domingo. Ang suspect lang sa kapulisan nga sa J-Mark Mutles, 26 anyos sa Barangay lungsod sa Calapi, sa katao nga napalit o nakagawan sa gituha of 500 pesos. Ay napat ka ng photos na puno sa sabon na isod gituan nga po ang nagtagmit sa kapulisan ikan sa posisyon sa suspect nga kibarabang ng timbang niya sa 0.25 grams na kinadiling droga ang nakuha sa kapulisan at sa maong anti-illegal drug operations. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165, kalabigitan niya sa pagpayot at pagpapot sa ginadili na droga ang isang at patok sa suspect. Alang sa ito mga balita, ikan sa kalungsuran, forever. DYRD. Salamat The Barker Cell Remolador sa imong report sa laing bahin na nakaangkon og gangol ang usa ka driver og motorsiklo uban makabagat og disgrasya sa kadalanan. Sa dugang report si Winnie Reyes sa balita dito sa Segundo Distrito. Luwas sa talan dugong kahimtang ang usa ka ulitaw bisan pa man og padayon pa kining giatiman sa doktor sa tanan kini human makaangkon og mga angol sa nagkadaiyang darti sa kalawusan. Human usab kini mabanggay og sa ka mini dump truck sa nasudlong dalan sa Purok Barangay Kalangaman, lungsod Subay, mga alas 9:45 ang takla sa buntag kagahapon. Dayon ang biktima nga usa ka Remson Tuyugon hingkod ang panigon og nagtuyo sa Barangay Kambao tungsod sa Alicia. Samtang ang behikulo nga nakabangga
usa ka Isuzu Elf mini dump truck color green nga may plate number GAR 2278 o gimanihuan so sa ka Christian Troy Diluso Yankee Duyog 24 anyos minyo welder o resident sa Porok 5 Barangay Luan lungsod sa Kandihay. Ang pasiunang investigasyon nagabutyag nga ang sakyan nagdagan gikan sa ubay proper o padulong ngadto sa lungsod sa Alicia. Pagabot tuos sa dapit buwan matod pa nakitaan sa driver ang biktima nga naglakaw sa dapin sa tuo nga bahin sa sana apan kalit kining milabangkon mitabok ngadto sa pikas nga bahin. Matod pa misulay ang driver sa paglikay apan nabanggaan ra gihapon ang biktima og natumba sa konkrito nga kalsada. Daling gihatod ang biktima ngadto sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital pinaagi sa ambulansya sa MDRRMC. Ang tuo nga bahin sa dump truck ang nadanyo susab. Padayon pa kining gihatagan og pagtagad sa kapulisan. Nanukad live gikan sa lungsod Sabay. Ini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. DYRD. Alas 12:19 sa laing bahin balita gikan sa Galiares Hospital gingon na landing sa Tambalanan ang mga nataptan og dengue sa dugang report si Alerto Jun Gutierrez. Nadangat diri sa Gobernador Celestino Galiares Memorial Medical Center ang usa ka 2 anyos nga batang lalaki umakini na sayra nga nataptan sa sakit nga dengue. Kini nga 2 anyos nga lumay kini taga Baukan na Balilihan. Usa piring 6 anyos nga lalaki nga bata nga lalaki 6 anyos nga taga poblasyon sa President Carlos Garcia. O gatuwa nga nasayra nga kini nga duwan admit kagabi kuman kini nga natapta sa sakit nga dengue. Nakarong buntag ato ang Jesus para sa kini gatiman sa tuwang mga doktor. Kay kalandes mutangan sa Gobernador Celestino Galiares Memorial Medical Center sa Alerto Gutierrez ang friend mo forever. DYRD. Balita gikan sa kauluhan og sa gawas sa nasod human sa pipila ka pahinumdom. Usa ka 8 ka adlaw nga batang bag-ong inanak ang gisuwayag baligya sa iyang inahan kantidad og 90,000 pesos. Ang dugang detalye sa itong pagbalik. The place where you shop with me, Alturas is the right stop for you and me. Smiling faces ready to serve you. Shoppers are happy too, because the prices are low. Every wish will come true, only at Alturas. Come on and wear a smile, smile, because the prices are low. Alturas, every wish will come true, Alturas. Come on and wear a smile. Shopping center, Alturas. Balita gikan sa kauluhan 8 ka adlaw pa lang bagong inanak nga masuso ang gisuwayan og baligya sa iyang inahan sa kantidad 90,000 pesos. Sikop ang inahan lakip usab ang kasabwat niini. Sa dugang detalye sa GMA News. Tapos ibenta umano sa halagang 70,000 piso. Arestado ang ina, gayon din ang ahente umano nakukubra ng 40,000 piso parte sa bentahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa videong kuha ng PNP Women and Children Protection Center, makikita ang pag-aresto sa lalaking sangkot umano sa pagbebenta ng sanggol. Hawak naman ng mga kinatawan ng PNP WCPC ang sanggol na kanilang isinakay sa sasakyan para sa proteksyon nito. Arestado rin ang ina ng sanggol na ayon sa mga otoridad kasama sa pagbebenta sa anak. 8 araw matapos itong iluwal. The mother is selling her child for 50,000 pesos. 50,000 pesos, and the broker and the agent is asking for 90,000 pesos. 90.
So may tubo po siyang 40,000. Ang kasong ito ay resulta ng pakikipag-ugnayan ng DSWD National Authority for Child Care o NACC. Naobserbahan daw kasi nilang patuloy ang pagbibenta ng mga sanggol sa social media. Ayon sa DSWD, by 20 hanggang 40 na Facebook account silang na-monitor na may kaugnayan umano sa bentahan ng bata. Hiniling na raw nila sa Facebook na alisin ang mga account na ito. Pero bukod dyan, nagbabala sila ng mabigat na parusa sa mga mahuhuling sangkot. Yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2023 or 9208, Nobel na po siya ngayon, yung dalawa. Lifetime imprisonment po ang kaso kapag napatunayan po ito sa court. Ang online selling po ng bata ay illegal at labag po sa batas at pwede po siyang makulong hanggang 20 years hanggang panghabang buhay at meron po itong multa na 1 million hanggang 5 million pesos. Ayon sa DSWD, ang sanggol nasa pangangalaga na ng Augustinian Sisters sa Tagaytay, Cavite. Ang ina naman ng sanggol nakakulong sa WCPC. Paliwanag niya, nakilala lang niya sa social media ang lalaking akala niya umano ay aampon sa bata, pero ahente pala. Wala umano siyang pantusto sa kanyang anak dahil walang suporta mula sa ama nito. Usapan namin, aampunin niya yung anak ko dahil hindi sila magkaanak. Magbagong buhay daw po ako. May pinangako bang pera sa'yo? 50 po. Para lang po gumanda po yung buhay ng anak ko. Dahil po, hirap na rin naman po ako. Stress na po. Batid daw niya ang kanyang naging pagkakamali sa kanyang anak na maaaring hindi na niya makitang muli. Anak, sorry. Para sa iyo yung ginawa ko kaso hindi pala tama. Kasi hindi kita nakikita nahihirapan eh. Pasensya ka na. Kailangan kong pagdusahan yun kasi mali po yung desisyon ko. Desisyon ako agad-agad. Paalala naman ng DSWD NACC sa mga magulang, labag sa batas ang pagbebenta ng inyong mga anak. Mas pinadali na rin daw ang proseso ng legal adoption. Magkano daw po yung average na magagastos pag mag-a-adopt legally? Sa ngayon po wala po kaming sinisingil sa NACC. Yun lang pong mga requirements lang po na kailangan po nila, ang kailangan lang din po nilang bayaran. Hindi rason ang kahirapan para ibenta mo ang inyong anak. Kasi yung marketplace ay para sa produkto, hindi para sa individual, hindi para sa huwag na subukan dahil mahuhuli kayo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Alas 5, alas 12:26 sa balita gikan sa gawa sa nasod na bangutan ng nasod Iran sa kamatayon silang presidente nga nadisgrasya sakay sa helicopter. Igundudungan detalye sa mga balita. Ang Red Crescent Rescuer mga labing na mga nasawi mula sa helicopter crash site sa hilagang kanluran ng Iran. Ayon sa local report, bumibiyahe sa East Azerbaijan ang Bell 212 helicopter kung saan lulan si Raisi at mga kasama. Nang ito ay bumagsak malapit sa Jolfa region ng East Azerbaijan dahil sa masamang lagay ng panahon nitong May 19. Galing sila sa inaugurasyon ng Kiskalasi Dam. 3 helicopter convoy ng Iranian President at 2 rito ang maayos na nakalapag. Pero nag-hard landing daw ang mismong sinasakyan ni Raisi. Nagsilbing malaking hamon sa rescue teams ang sobrang lamig na panahon at makapal na fog sa pagpunta sa crash site. Ang first vice president na si Mohammad Mukber ang next in line para sa succession. Ngunit ang pagtatalaga ng presidente ay nasa kamay ni Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Matatandaang nitong Abril, si Raisi sa ilalim ni Khamenei ay nagsagawa ng drone and missile attack sa Israel. Nag-uulat ito si Carlo de la Peña, SMNI News. Mga itong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Martes, mga balita sa Alturas Group, balita sa Utong Tutok. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Jerry Kahis, kini si Allen Doidora, ang friend mo forever.
Inyong nabati ang Alturas Group balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlaw ang mga nagpagang balita sa Udtong Tutok. Way balinay, DYRD kanunay.